Ang kapuluang ganap ng 3 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Matapos lagdaan at tuluyan ng maging batas ang Republic Act 11982 na nagkakalob ng benepisyo sa mga octogenarians at non-agenarians, ay kapwa pinuri at nagpasalamat si Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Sa ilalim ng Expanded Centenarians Act, ang mga senior citizens ay makakakuha ng 10,000 pesos cash gift pagtungtong nila sa edad na 80 anyos sa tuwing ika-5 taon matapos ito, hanggang sa makaabot sila sa edad na 95 anyos. Si Tulfo, kasama ang iba pang ACT-CIS Party List lawmakers na sina Representative Jocelyn Tulfo at Ed Vic Yap, ay pawang co-authors ng naturang newly signed law para sa mga senior citizens. Ayon kay Tulfo, siguradong matutuwa ang mga senior citizen natin dahil sa panibagong benepisyo na kanilang matatanggap, makaraang palawakin ng naturang bagong batas para sa mga seniors ang coverage ng kasalukuyang RA 10868 o The Centenarians Act of 2016 na nagkakalob sa mga Pinoy na nagkakaedad ng 100 taong gulang ng 100,000 pesos na cash gift. Anang mambabatas sa pagsasabatas ng Republic Act number 11983 na nag-aamyenda sa Centenarian Law, makakatanggap na ang ating seniors ng 10,000 pesos sa pagtuntong nila ng 80 years old, 85 years old, 90 years old at 95 years old bago nila matanggap ang 100,000 pagtuntong nila ng 100 years old. Matatanda ang naturang batas ay sinusulong na ng ACT-CIS lawmakers simula pa noong 18th Congress upang mabigyan ng karagdagang mga benepisyo ang mga senior citizens. Nagpaabot ng pasasalamat ang kinatawa ng ACT-CIS Party List kay President Bongbong Marcos Jr. sa mga kasamahan sa Kongreso at Senado na napagtagumpayang maipasa ang batas na ito. Ang RA 11982 ay lumilikha rin na isang elderly data management system upang matukoy ang mga seniors na eligible na para mag-avail ng mga benepisyong itinatakda ng batas. Samantala, patay na ng matagpuan ang isang 19 anyos na lalaki matapos malunod sa San Jose Occidental, Mindoro. Ayon sa investigasyon, tumalon ang biktima sa isang talampas na may taas na 60 feet sa kabila ng mga babala ng mga kasamahan nito. Pagbagsak ng biktima sa tubig, hindi na ulit lumutang ang kanyang katawan. Muli namang nagpaalala ang Philippine Coast Guard sa publiko na maging maingat at laging sumunod sa water safety guidelines para maiwasan ang anumang kapahamakan. Mula sa DZRH News Center, ako naman si Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Mahigit 28,000 residente ng Sultan Kudarat ang nabigyan ng kabuuang 500 kilo ng bigas bukod pa sa cash assistance
at food packs sa ilalim ng Cash and Rice Distribution Program o CARD, isang programa ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ang paglulunsad ng CARD program at Bagong Pilipinas Serbisyo Fair ay magkasabay na isinagawa sa Sultan Kudarat, Kamakalawa. Ang CARD ay isang joint project ng Kamara de Representantes na pinamumunuan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez at ng Department of Social Welfare and Development na binuo bilang tugon sa hamon ni Pangulong Marcos sa Kamara na magbigay ng rice assistance sa mga mahihirap na Pilipino. Nagpasalamat si Sultan Kudarat Governor Pax Mangundadato kay Speaker Romualdez sa serbisyo caravan at sa rice distribution program sa kanyang probinsya. Sinabi ng gobernador na suportado ng Sultan Kudarat ang Bagong Pilipinas at ang pagnanais ni Pangulong Marcos na maging mapayapa at maunlad ang buong Pilipinas. Nasa 18,000 individual sa probinsya nakatanggap ng bigas at cash aid mula sa CARD. Ang bawat benepisyaryo na tinukoy ng DSWD ay bibigyan ng 1,000 pisong cash at 25 kilo ng bigas na nagkakahalaga ng 1,000 pesos o kabuang 2,000 pesos. Bilang bahagi ng BPSF, nasa 10,000 kwalipikadong individual naman ang binigyan ng 10 kilong bigas o kabuang 100,000 kilo at tig 700 piso halaga ng food pack. Ang CARD program ay sinimula noong nakaraang taon na naglalayong ibaba sa mga congressional district ang tulong ng gobyerno at sinimulan ito sa Metro Manila na mayroong 33 legislative district, gayon din sa Binyan City at Santa Rosa sa probinsya ng Laguna. Ayon kay Speaker Romualdez, ang inisyatiba ay bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng bigas. Bukod sa pagtulong sa mga apektadong dulot ng mataas na presyo ng bigas, layunin din ang programa na maharang ang hoarding at manipulasyon sa presyo ng bigas. Samantala, pinangunahan ni Speaker Romualdez kasama sina Governor Mangundadato, Representative Princess Rihan Sakaluran at iba pang mambabatas ang pagbubukas ng Romualdez Building ng Sultan Kudarat State University kung saan ilalagay ang medical school ng universidad. Samantala, mariing inalmahan ng Employers Confederation of the Philippines ang isinusulong sa Kongreso na 150 hanggang 350 pesos na dagdag sa daily minimum wage. Ayon kay ECO President Sergio Ortiz Luis Jr., 16% lamang ng labor force ang makikinabang dito habang mapeperwisyo lamang ang 84%. Ang panawagan ni Ortiz Luis, ipaubay na lamang sa mga Regional Wage Board ang usapin sa aumento sa sahod ng mga manggagawa. Paliwanag pa ng Pangulo ng ECOP, kapag isinabatas ang dagdag na daily minimum wage, maaari lamang itong magresulta sa pagtaas ng mga bilihin o pagbabawas ng mga employer sa kanilang mga tauhan. Mula sa DZRH News Center, ako naman, Andy Verde, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Oras sa buong kapuluan, 1 minuto na makalipas ang 1:00. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Naging mapayapa ang pagdiriwang ng ika-38 taong anibersaryo na EDSA People Power Revolution kahapon, 25 ng Pebrero. Ito sa kabila ng mga ulat na may mga relistang hinaras umano ng mga kapulisan. Maraming progresibong grupo papunta sana sa Embahada ng Estados Unidos para doon magsagawa ng kilos protesta ang hinarang umano ng mga pulis. Nang tanungin kung bakit sila hinarang, wala naman umano silang natanggap na sagot mula sa pulisya.
Ayon kay Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr., ginagawa lamang umano ng kapulisan ang kanilang trabaho at hindi nila intensyong matapakan ang karapatan ng mga nakiisa sa kilos protesta. Ayon sa PNP, walang anumang naitalang untoward incident sa selebrasyon ng EDSA People Power Revolution. Samantala, nanindigan ng pambansang pulisya na lehitimo at legal ang operasyon ng pulisya at militar sa nangyaring engkwentro sa Bilar sa Bohol. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., kalabisang matatawag na isakripisyo pa ang buhay ng pulis na si Corporal Gilbert Amper na tumutupad lamang sa kanyang tungkulin sa bayan. Matatanda ang umalma ang grupong karapatan at National Union of People's Lawyers Cebu Chapter na umano'y hindi sa engkwentro namatay ang hinihinalang miyembro ng New People's Army. Samantala, sinabi naman ni Acorda na handa sila sa anumang investigasyon para mapatunayang lehitimong pagpapatupad ng batas ang nangyari na resulta sa engkwentro. Mula sa DZRH News Center, ako po si Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.